basahin natin ngayon na Palangga Maharlika, yung habilin ni Tatay Digong. Simulan mo. Siguro isa-isahin natin para ano ng mga tao, ano. So, sabi niya dito sa first paragraph ay Rodrigo Roa Duterte wish to waive my right to attend the hearing on the confirmation of charges currently fixed for 23 to 27, 2026. So, ibig sabihin, wini-waive ko. Kumbaga, may karapatan ako na maging present sa pre-trial, sa confirmation of charges, pero ako na mismo nagsasabi, hindi na ako dadalo dyan sa confirmation of charges na yan. Yeah, so very emotional sa akin. Kasi doon pa lang sa unang bahagi, talagang ramdam mo na labag sa kalooban ni PRRD na syempre pagpifiestahan siya ng mga taong nangapi o mga kalaban, like, you know, sino ba ang kalaban? Ang gobyerno. So, yung binasa ko yon, di ba sabi ko nga sa inyo, napaka-emotional, even though nasa UN tayo kahapon, no? Naimbitahan tayo. Pero, nakakalungkot. So, dito sa second paragraph, sabi... Kasi meron ng karapatan na hindi na niya pinaninindigan. Yes. At yan ay nagpagpahiwatig din kasi na hindi siya naniniwala doon sa proseso na pinagdadaanan na ngayon. Pero anong susunod na sinabi? Sabi niya, I understand the consequences of waiving this right which has been thoroughly explained to me by my counsel, and I trust him and his team to challenge the sufficiency of the prosecution's evidence on my behalf. So naintindihan ko kung ano yung mangyayari kapag ako ay hindi nga sumipot doon sa confirmation of charges. At ito naman ay pinagbigay alam sa akin ng aking abogado at binibigyan ko naman ng buong tiwala aking mga abogado na kaya nilang ipresenta yung panig ni Tatay Digong na walang probable cause. No? Ako po si Spox Roque, kasama si Maharlika. So magandang araw Pilipinas. At syempre, andito pa rin ang tandem para sa bayan, kasama si Spokes Harry. So Spokes, medyo malungkot actually yung pag-uusapan natin ngayong araw na to dahil dito sa habilin or letter ni PRRD. Well, ilang araw bago po ang simula ng confirmation of charges si Tatay Digong, siya nagpahiwatig una-una na hindi siya dadalo po sa paglilitis na yan. No? Ang confirmation of charges po, yan pa lang yung stage kung saan i-determine ng pre-trial chamber kung merong probable cause, no, para magtuloy sa pagbibista ng kaso. Ang pagkakaiba po sa proseso ng Pilipinas at ng ICC, kulong muna, napakababaw ng ebidensya hinihingi, good grounds lamang, na dapat sana ay binabalanse sa pagbibigay ng interim release. Pero sa kaso ni Tatay Digong, hindi po siya binigyan ng interim release. Ibig sabihin, 1 taon na siyang nakakulong, pero ni wala pang probable cause, no? At sa probable cause, dahil ito nga po ay kabahagi ng proseso ng trial, no, sa ICC, may karapatan ang mga nasasakdal na maging present sa courtroom para ma-confront ang kanilang mga testigo. Yes. Pero kasi Spokes, yun na nga, hindi pa na, which is, you know, proseso ng ICC, pero malungkot dahil hindi pa man napapatunayan o na-confirm yung mga binabato kay PRRD, ay nagdusa na siya sa kulungan for almost 1 year na dahil nga dito sa bangag na gobyernong ito, na Marcos governments, which is nakalagay naman at sa liham o sa habilin ni PRRD kahapon nung nirelease niya yung statement niya. Alam mo, yung kanyang habilin na hindi siya personal na pupunta sa hukuman para saksihan ng kanyang confirmation of charges, hindi lang niya pinahiwatig na hindi nga siya sisipot o hindi nagbigay rin siya ng mensahe sa taong bayan. Siguro para makarating sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung habilin ni Tatay Digong, basahin natin ngayon na Palangga Maharlika yung habilin ni Tatay Digong. Simulan mo. Siguro isa-isahin natin para ano ng mga tao, ano. So, sabi niya dito sa first paragraph ay Rodrigo Roa Duterte wish to waive my right to attend the hearing on the confirmation of charges currently fixed for 23 to 27, 2026. So, ibig sabihin, wini-waive ko.
Kumbaga, may karapatan ako na maging present sa pre-trial, sa confirmation of charges, pero ako na mismo nagsasabi, hindi na ako dadalo dyan sa confirmation of charges na yan. Yeah, so very emotional sa akin. Kasi doon pa lang sa unang bahagi, talagang ramdam mo na labag sa kalooban ni PRRD na syempre pagpifiestahan siya ng mga taong nangapi o mga kalaban, like, sino ba ang kalaban? Ang gobyerno. So, yung binasa ko yon, di ba sabi ko nga sa inyo, napaka-emotional, even though nasa UN tayo kahapon, no? Naimbitahan tayo. Pero, nakakalungkot. So, dito sa second paragraph, Kasi meron ng karapatan na hindi na niya pinaninindigan. Yes. At yan ay nagpagpahiwatig din kasi na hindi siya naniniwala doon sa proseso na pinagdadaanan na ngayon. Pero anong susunod na sinabi? Sabi niya, I understand the consequences of waiving this right, which has been thoroughly explained to me by my counsel, and I trust him and his team to challenge the sufficiency of the prosecution's evidence on my behalf. So naintindihan ko kung ano yung mangyayari kapag ako ay hindi nga sumipot doon sa confirmation of charges. At ito naman ay pinagbigay alam sa akin ng aking abogado at binibigyan ko naman ng buong tiwala aking mga abogado na kaya nilang ipresenta yung panic ni Tatay Digong na walang probable cause, no? So, folks, ano ang ibig sabihin nito? Ikaw bilang ICC lawyer, no? Ano yung consequence sa pag-waive ni PRRD? Hindi nila makikita si Tatay Digong bilang isang akusado sa hukuman. Pero partner, meron akong balita na hindi pumapayag ang ICC na hindi siya sisipot. Okay. Dahil yung waiver of right, gusto nilang gawin niya sa harap ng hukuman. So yung iniiwasan ni Tatay Digong na haharap bilang isang akusado, baka hindi pa mapagbigyan at baka ka rin siya sa hukuman para siya ay magsabi na talagang hindi niya ninanais na humarap sa hukuman bilang isang akusado. So pati yun ay mukhang ipagkakait sa kanya ng ICC dahil lang talagang pakay ng ICC sa pakita sa buong daigdig na para bagang kriminal itong si Tatay Digong, no? At kakalag ka rin nila si Tatay Digong sa hukuman maski ayaw na niyang pumunta dahil ito naman po ay waiver of rights. Napakasama po ng mukhang mangyayari sa 23 ng Pebrero dahil may balita rin na nag-i-insist ang ICC na yung waiver kinakailangan personal na pirmahan daw ni Tatay Digong sa harap ng hukuman na sa tingin ko naman ay hindi kinakailangan. Alam mo, sa pagpaliwanag mo pa lang na kakalad ka rin nila, parang dinudurog yung puso ko ngayon na parang, what if talagang, which is sinabi naman ni PRRD spokes na hindi siya talaga attend. Kumbaga, pinaubaya niya na sa kanyang mga lawyer o sa kabila ng mga consequences na harapin niya. Let's say, ako si PRRD, ayoko, dito lang ako, hindi ako sasama sa inyo. Kaya saktan niyo ako, hilain niyo ako, anong mangyayari doon? Well, yun na nga po, kakalad ka rin siya. At ang gusto kasi nila ay mapicturan doon sa lugar ng hukuman kung saan tumatayo ang mga akusado para ibokeyway sa daigdig. Na heto, gumagana ICC, may akusado kaming linilitis. Dahil nga alam natin na talagang nagpipilit sila na magkaroon ng jurisdiction maski wala na, dahil wala nang saysay ang ICC kung wala si Tatay Digong. So itong banta, nakakalag ka rin nila si Tatay Digong, consistent dun sa nais mangyari ng ICC na kaya naman pinagpapatuloy talaga ang kaso lamang kay Tatay Digong, miski malinaw na walang jurisdiction, ay dahil kailangan siya ng hukuman mismo para sila'y patuloy na gumana para ang mga huwes, mga prosecutor at ibang empleyado ng hukuman ay patuloy na sumweldo. So, ibig sabihin, physically, kakalad ka rin. Pag kunyari, nakahiga siya dun sa bed. Sabi niya, ayoko dahil nag-waive na ako ng rights ko. Dito, kung sinabi niya man dun sa sulat niya, di ba? Na ito, basahin ko na yung susunod. Ano? Sabi niya, I do not wish to follow these proceedings from outside the courtroom through the use of communications technology. An original copy of this waiver and my signature is in the hands of my lawyers. Ayaw ko nang subaybayan din mismo kung anong nangyayari sa paglilitis maski pa sa paggamit ng teknolohiya. Ibig sabihin, even on Zoom or on teleconferencing, ayaw na niyang makita. At yung original kopya ng kanyang pag-waive ay isusumite ng kanyang abogado sa hukuman. So ibig sabihin,
kumbaga, wala nang pakialam si Tatay Digong kung ano mangyari doon sa paglilitis. Hinahayaan na niya mga abogado, hindi naman niya ina-abandon yung depensa niya. Hinahayaan na niya mga abogado na protektahan ang kanyang karapatan at magpresenta ng mga ebidensya at i-confront ang mga testigo. Pero siya mismo personal, wala na siyang kagustuhan na sundan pa ang mga pangyayari sa kanyang paglilitis. So, di ba, ang ICC ay kaya nila itinalaga dyan para protektahan ang human rights. Yes. So, sa case ni PRRD, di ba, karapatan niya yun eh. Na ayaw niya na, sinusuko niya na nga yung sarili niya eh. Na kahit na mamatay na siya sa loob, okay lang sa kanya, yun ang fate niya. So, may karapatan ba, folks, ang ICC na literally nakaladka rin siya para i-present sa audience? Alam mo, yan ang masakit eh. Wala. Yeah. Kasi wini-waive na yung right eh. Bakit pa kinakailangan siyang kaladkarin? Para lang mapicturan na siya ay isang akusado sa ICC. Ngayon, alam mo ang problema kasi sa karapatang pantao, ang may obligasyon niya na itaguyod at protektahan mga estado na kasapi sa UDHR, Universal Declaration of Human Rights, at saka sa ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights. So, kung hindi ka estado, wala ka naman talaga obligasyon na protektahan at itaguyod. Kaya nga ako sa mulat-mula, ang aking punupuntirya ay yung Netherlands. Yeah. Kasi Netherlands ang bansa, doon nakakulong si Tatay Digong, doon naroroon ang kulungan niya. Sila ang nag-receive mula sa eroplano papunta sa ICC facility. So, obligasyon talaga na itaguyod at protektahan ang karapatan ni Tatay Digong ay nasa Netherlands sa state at hindi naman sa hukuman. Yeah. Sabi Ito, niya, itong susunod na babasahin mo ay napaka-importante. Sabi niya, I do not recognize the jurisdiction of the International Criminal Court over my person. I am a Filipino citizen, forcibly pushed into a jet and rendition to The Hague in the Netherlands in flagrant contravention of my country's constitution and national sovereignty. Ito po ang pinaka-importante. Hindi ko kinikilala ang kapangyarihan ng hukuman na litisin ako. Ako ay isang Pilipino na sapilitan na isinakay sa isang eroplano at pinadala dito sa The Hague. No? Labag sa aking sa saligang batas ng Pilipinas at labag sa pagiging soberenya ng bansang Pilipinas. Kasi alam niyo po ang ibig sabihin kasi kapag ikaw ay isang soberenyang bansa at malayang bansa, lahat ng krimen na mangyayari sa iyong teritoryo ay dapat litisin lamang ng mga hukumang Pilipino. Pero sinasabi nga niya, dahil hindi na tayo miyembro ng ICC nung siya ay sapilitang kinidnap sa Netherlands na mga bangag, hindi niya kikilalanin ang jurisdiction ng ICC, no? Dahil nga ito'y labag sa pagiging malaya at soberenyang bansa ng Pilipinas. Yeah, so pinapaalala niya sa taong bayan na talagang illegal yung pagpapadala sa kanya. At labag sa kanyang karapatan, labag sa saligang batas, labag sa soberenya ng bansa Pilipinas, na sa mulat-mula naman po ay sinasabi natin. Yeah. Sabi niya, my kidnapping was facilitated by the office of the incumbent president of the Philippines with a plane specially chartered for this purpose. Na yung kanyang pangingid na papunta sa The Hague ay ginawa ng sa pagkakaroon ng sabwatan sa opisina ng presidente na Marcos Jr. na bangag at ginagamit ang isang plane na charter pa para lamang siya ay kidnapin at dalhin sa The Hague. Yeah, so sobra, no? Nakakalungkot, mga kababayan, pero... So makikita natin na patuloy ang objection ni Tatay Digong sa jurisdiksyon ng hukuman dahil kapag ang jurisdiksyon sa pagkatao ng isang akusado ay ginawa sa pamamagitan ng isang illegal na pamamaraan, yan ay sapat na dahilan para mawala ng jurisdiksyon ng hukuman. So hindi niya wini-waive yun. Ang wini-waive lang niya yung pagharap sa hukuman pagdating ng confirmation of charges, pero hindi niya wini-waive yung katotohanan na walang jurisdiksyon sa kanyang pagkatao dahil siya ay kinidnap at ang isang illegal na bagay ay hindi po pwede magbunga ng legal na jurisdiksyon. Yeah. The claim that I oversaw a policy of extrajudicial killings is an outrageous lie. These claims have been peddled by my political opponents for many years, and as my nation knows, they are based on the word of individuals whose credibility has been thoroughly discredited. Yung sinasabing mga extrajudicial killings ay malaking kasinungalingan. No? Itong mga paratang nito ay nanggagaling sa aking mga kalaban sa politika
nasa matagal ng panahon na, at alam naman ng bayan yan, ay nanggagaling sa mga testimonya ng mga taong walang kredibilidad dahil sila po ay napatunayang mga sinungaling na. Ang tinutukoy niya dyan ay yung mga na-contempt na sa hukuman. No? Sino nga ba ito? Hindi sa senador. Yung na-contempt na sa Senado dahil doon sa pagsisinungaling na sila nga daw ay pumatay dahil sa utos ni Tatay Digong. Yeah. Sino nga ba yun? Starts with an M eh. Yung taga Davao na starting with an M. Matibag? Hindi. It starts with an M. Sino ba yun? Ano Sino yun to? Isa yan eh. Dun sa mga nagsisinungaling na ngayon, nandyan ngayon sa Hague. Yung lalaki. Yung lalaki na M ang start na pangalan. Alam mo, may karanasan ako dyan. Sabi niya, meron silang linibing ng mga bangkay. Bato-bato. Bato-bato. Yes, si Bato-bato. Hinukay namin yung lugar kung saan siya di umano naglibing. Nakita lang namin, buto ng aso. Baka so talaga, yung aso. Yung Matubato na yan, sinungaling, nakulong na yan sa Senado sa pagsisinungaling, at ngayon, sila itatayong mga star witness dyan sa ICC. At hindi lang yun, spokes. Yung, di ba nanawagan pa sila na mag-volunteer yung mga witness yes, daw, di ba, na mga police. So doon pa lang. After 1 year na kinulong nila si Tatay Digong, desperado sila para sa mga testigo. Nag-advertise pa. Nag-advertise sila. Hukuma na nag-advertise para magkaroon ng ebidensya matapos nilang makulong sa halos 1 taon ng akusado, di ba? Yeah. So, at saka syempre, huwag natin kalimutan naman nagsasabi rin ng kasinungalingan na guilty si Tatay Digong ay gaya ni Laila de Lima, no? Na hindi bababa sa 10 ang nagsabi na talagang involved sa kalakalan ng pinagbabawal na droga. Siya ay naabsulto, totoo, pero hindi niya inaamin hanggang ngayon na yung judge na nag-absulto sa kanya ay estudyante niya sa San Beda College of Law sa Persons and Family Relations. At ang sabi niya, hindi raw niya maalala. Kasi nungalingan yan. Kasi lahat ng magtuturo ng batas, at ako naman ay mas matagal nagturo sa kanya at full-time pa ako, alam namin na kapag merong estudyante naging West, parang gold medal yan. Kasi yung isang tinuruan mo, ngayon ay naging mahistrado na nagpapatupad ng batas. Kasi nungalingan po yan. At sa tingin ko, pagdating na takdang panahon, pwede mabuksan muli ang kaso ni Laila de Lima. Dahil tingin ko, napagkaita ng due process ang Estado nung hindi namin, nung West at ni Laila de Lima, yung relasyon nila. Di ba? Ba't di naman nila pinagbigay alam sa prosecution niya? Nang sa ganun, ay pwedeng humingi ng pwedeng humingi ng recuse, magpa-recuse, no? Magpa-inhibit dun sa judge na yon. Parang tinago nila pareho. Well, kaya nga, tama si PRRD, yung mga nag-akusa sa kanya, tainted yung mga kredibilidad. Yeah. So next line, sabi ni PRRD, I do not wish to attend legal proceedings that I will forget within minutes. Tigil ka muna dyan. Importante yan. Yeah. Hindi na siya attend ng mga pangyayari sa paglilitis na alam niyang makakalimutan naman niya within minutes. No? Ibig sabihin talaga hindi na siya nakakaalala at may problema na talaga sa memory. No? Yeah. Na ayaw naman tanggapin ng hukuman. Sino pa bang makakasabi kung ikaw yung makakatanda pa kung hindi yung tao mismo, di ba? At sinasabi nga niya, para kayo mag-a-attend, hindi ko ba maalala kung ano nangyari doon, di ba? So, ito yung pinapakita ni PRRD na physically and also mentally, hindi na siya fit dahil nga sa age niya. Kaya di ba yun yung pinopropose natin noon at yun din ang gusto ni PRRD na gamitin yon para sa interim release niya sana. Pero sad to say, alam mo, aminin ko, day 1 pa lang, nais na sanang ilabas itong issue nito. Kaya lang nagkaroon ng concern ng pamilya na ayaw naman nila na maalala si Tatay Digong na naging limot-limot na, no? Yeah. Siguro, hindi dapat nagkaroon ng ganung pag-iisip, no? Pero ang katunayan, ayaw rin nilang masiraan ng loob ang bayan. Kung malalaman nila na naging limot-limot na si Tatay Digong. Pero sa akin naman, talaga, so normal process of aging. 80 anyos na nangyayari talaga yun. Lahat tayo papunta rin. Ako nga, magsisisenta pa lang, nagkakasimula na yung aking pag-limot-limot. No? Yeah. Ang mga susi, hindi ko na maalala kung saan ko nailalagay. No? Minsan, pati yung parking ko, hindi ko alam kung saan ko nag-park. No? Pero si Palangga naman, hindi ko maalala kung saan ko huling iniwan. Kasi maririnig ko yung kanyang boses. Yeah, okay. But tuloy natin. Sabi ni PRD, I am old, tired, and frail. I wish for this court to respect my peace
inside the cell. It has placed me. Napakalungkot po nito. I have accepted the fact that I could die in prison, sabi niya. But those that desire this fate for me should know that my heart and soul will always remain in the Philippines. Ito talaga yung nakakalungkot na. No? Kasi sabi ni Tatay Digong, ang gusto ko na lang, magkaroon ng kapayapaan dito sa selda kung saan ako ninyo ako linagay. Tinanggap ko na ako hindi pa pwedeng mamatay sa loob ng kulungan. Pero yung mga gustong mamatay ako dito, dapat malaman ninyo na bagamat ako'y narito sa dahig at dito po posibleng mamatay, yung puso ko at aking kaluluwa ay palagi nasa bansang Pilipinas. Kaya nga, folks, nung sinabi mo kanina na kakalad ka rin si PRRD, ang sakit eh. I mean, you know, nagbigay na siya ng kanyang statement na tinatanggap niya na yung fate niya. Diba? Bakit kailangan nilang kalad ka rin ng PRD, which is, you know, yun ang inaabangan ng taong bayan sa 23. Pero pag talagang yung nagmamahal ka, lalo na ikaw, dati kang cabinet secretary, nakita mo, mas nakilala mo si PRRD. Diba? Nakakasama mo sa dinner, nakakasama mo sa travel, nararamdaman mo yung heart niya. Nakakalungkot na isang dating strong leader, katulad ni PRRD, na sinusurrender niya na yung sarili niya at sinasabi niya, I'm old, I'm tired, I'm frail. So, respetuhin niya yung peace ko. Ito yung will ko, ito yung gusto ko. Alam mo itong sinabi ni Tatay Digong, nagpapakita kung saan ang gagaling yung kapayapaan niya sa kanyang puso bagmat siya'y nakakulong. Alam niya na siya'y malayo sa bansang sinilangan, pero alam niya na maski siya'y mamatay sa isang dayuhang lugar, na yan ang talagang pinakaayaw niya mangyari sa kanyang buhay. Yung kanyang puso, yung kanyang kaluluwa, mananatili sa sambayanang Pilipino. Yan ang paghihiwatig ng kanyang walang kamatayang pagmamahal sa ating mga Pilipino at sa ating inang bayang Pilipinas. Sabi niya, dahil dito talaga hindi natin makakalimutan si Tatay Digong. I have accepted the fact that I could die in prison. Nagkaroon siya ng kapayapaan. Knowing na miski sa dayuhang lugar siya mamamatay, ang puso niya, ang puso ng sambayanang Pilipino, magkasama pa rin tayo. Imagine mo sa last, you know, sa mga pananalita niya, sabi niya, but those that desire this fate for me should know that my heart and soul will always remain in the Philippines. Tanggalin niyo ang pagkatao sa Pilipinas, pero hindi matatanggal. Ang kanyang puso, ang kanyang kaluluwa, nananatili sa bansang Pilipinas. Sabi niya, I am proud of my legacy of my service to my countrymen around the world. Let no one doubt my love for and loyalty to the Filipino nation. Pinagmamalaki ko ang aking mga nagawa para sa ating bayan at sa aking serbisyo para sa aking mga kababayan kahit saan man sa daigdig nito. Walang dapat magduda sa kanyang pagmamahal at kanyang katapatan sa sambayan ng Pilipino. At alam naman natin na yung kanyang kapayapaan na nag-uugat doon sa pagkakaalam niya na ang puso at kanyang kaluluwa ay mananatili sa Pilipinas kahit nasaan siya. Yan po'y patunay na kanyang walang kupang pagmamahal sa mga Pilipino at sa ilang bayang Pilipinas. Yeah. Actually, folks, habang umiikot tayo dito sa Europa, maramdam mo yung pagmamahal ng taong alam mo yun, sobrang Tayo ay nanggaling na sa Croatia, tayo nanggaling na sa Linz, magkakaroon tayo ng pagtitipon dito sa Austria at saka sa Munich. At sa kabagmunta, maski isang taon nang wala si Tatay Digong nakakulong, sila ay nagdadasal pa rin at nagsasabi, we love you, Tatay Digong. Alam nyo, yung mga nakikita ninyo na nagsasaya din kami kahit papano, pero yung mga behind the scenes, yung mga message ng tao, para kay PRRD, ang mga tanong sa atin, Spokesari, Marlica, kailan ba talaga mapapalaya si PRRD? Alam mo, tumatangis sila kahapon lang sa UN, yung mga kababayan natin na mga Pilipino sa UN na na-invite tayo doon. Sobrang sakit at kung maririnig nyo lang yung sentimiento nila behind the scenes, talagang mararamdaman nyo yung pagmamahal, sobrang pagmamahal kay PRRD.